posible raw pumalo sa 34 hanggang 50 pesos ang pamasahe sa modern jeep kung itutuloy ang PUV modernization ayon sa ilang grupo. Buwelta naman ng Department of Transportation, walang basehan yan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa napipintong paghahari sa kalsada ng modern jeepneys kasunod ng PUV modernization program, tanong ng mga pasahero, magkano na ba ang magiging pasahe? Sa pag-aaral ng grupong Inclusive Cities Advocacy Network, lumalabas na posibleng pumalo sa 34 pesos ang minimum fare sa modern jeepney. Higit doble ito sa 14 o 15 pesos na kasalukuyang singil. Kailangan daw kasing kumita ang isang tsuper ng 7,000 pesos kada araw, pambuno sa modern jeepney na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Sa naunang pag-aaral ng Ibon Foundation, aabot sa 50 pesos ang minimum fare sa jeepney sa susunod na 5 taon o higit pa. Pero tinablayan ng Office of Transportation Cooperatives ng Department of Transportation. That projected 50 pesos minimum fare, mahirap pong paniwalaan, wala pong basis, and it is wrong to say something na medyo nakakatakot. Bumuelta rin ang ahensya sa paghahalin tulad ng grupo sa pagsasapribado ng water concessionaires na nagpataas daw ng bayarin para sa tubig. Ang negosyo ng jeepney has always been private. Ang punto ko, I think it's wrong and unfair to compare what happens sa water service natin from public to private dito sa jeep na it is from private, privado rin pa rin po. Sa ngayon, wala pang naaanunsyo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung magbabago ba ang pasahe sa modern jeep. Ang tiyak pa lang, mababawasan ang mga bumabiyahing traditional jeepneys simula sa Pebrero. Hindi na kasi talaga papayagang mamasada ang operators na hindi nag-consolidate o umanib sa kooperatiba o korporasyon. Sa tala ng LTFRB, halos 74% lang ng traditional jeepney sa bansa ang sumunod sa PUV consolidation. Katumbas ito na higit 111,000 units na nag-consolidate bago ang December 31, 2023 deadline. Mas marami naman sa UV Express na higit 82% o halos 16,000 units. Kung sa Metro Manila ang pag-uusapan, wala pa sa 60% ng mga jeep at UV Express ang nag-consolidate. Katumbas ito na higit 21,600 units ng jeep at 4,400 units ng UV Express. Nais naman daw pa imbestigahan ni House Speaker Martin Romualdez ang umano'y korupsyon sa PUV Modernization Program. May mga dati at kasalukuyang opisyal aniyang sangkot sa anomalya sa pagbili ng modernong unit. Pinabulaan na naman ito ng LTFRB at ng Department of Transportation. Wala pong katotohanan because first of all, nagkaroon na nga ng accusations at wala po nangyari sa katotohanan. But definitely, again, we will be there and we will hear para malaman po natin kung may bago po ba or meron po ba mga konkreto or sa mga accusations po. But rest assured, nandun po kami. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.